programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello everyone! Ipagpapatuloy na natin ang kwento sa huling episode ng season na ito na pinamagataang Dukot at Pagligtas. Matapos dukutin ng di pa nakikilalang lalaki si Rona, ay bigla na lang siyang nagising sa isang laboratorio, habang siya ay nakahiga, at nakakandado ang kanyang dalawang braso, dalawang binti, at baywang. Sa isang higa ang pang-operasyon. At dito ay, nagulat, siya, sa kanyang mga nakita, at, sa sitwasyon niya, at nakita niya sa kanyang tabi ang isang matandang lalaki. At namukha niya ito at nagulat siya, dahil sa unang pagkakataon ay nakita ang taong madalas paghinalaan ni Crave dahil sa nangyayari sa syudad. Ito ay si Anthony Lopez. Tinanong ni Rona kung bakit naandito siya sa lugar na ito. At ang sabi ni Anthony ay, gusto niya raw makuha ang pinakamalakas na espiritong hayop sa panahong ito. At ito ay ang dragon ni Rona. Bumalik tayo sa parking lot kung saan dinukot si Rona. Nakita sa CCTV ang pagdukot kay Rona, pero hindi makilala kung sino ang dumukot, dahil nakatikip ito ng mukha. At sa dahil, katrabaho ni Jaguar si Rona, ay nalaman niya agad ang tungkol dito. Kaya agad siyang umalis para ipaalam ito kay Lagerf, Crave, at Mikey. Pagdating ni Jaguar sa laboratorio, ay sinabi niya agad to sa kanila. At nagulat silang lahat, at nag-isip sila ng paraan kung paano mahahanap si Rona. At naisip ni Crave na etrack ang telepono nito. At nangyari nga. Nahanap nila ang kinaroroonan ni Rona. Tapos, sinuot nila ang kanilang suit. At tumungo na sila sa kinaroroonan ni Rona, at si Jaguar ay bumalik na sa kanyang pinagtrabahuhan. Bumalik tayo sa laboratorio ni Anthony. Sinusubukang ilabas ni Rona ang espiritong hayop niya, pero hindi niya ito magawa dahil wala na pala sa kanya ito. Tuluyan nang nakuha ni Anthony. Ang ating mga bida naman
ay nasa kalsada, tungo-tungo sa kinaroroonan ni Rona gamit ang kanilang mga sasakyan. Si Rona naman sa laboratorio, habang wala si Anthony, ay itinaob ang hingaan na kasalukuyan siyang nakahiga. Umisod-esod siya, hanggang maabot ng paa niya. Aaang, buton, at pagkapindot niya dito, bumukas ang mga kondado, na kumandado sa mga parte ng katawan niya. Lumipas ang ilang oras at nakarating na ang ating mga bida sa laboratorio ni Anthony. At nagulat sila sa kanilang nakita. Ito ay ang espiritong dragon ni Rona, na wala sa may-ari nito, at nakalitaw sa labas ng laboratorio. Sabi ni Tinay kay Taiwool, sila nang bahala ni Enma dito at puntahan niya na si Rona sa loob. At agad rin namang sinunod ito ni Taiwool. At sa unang pagkakataon ay kasamang lalaban si Tinay, at inilabas niya ang kanyang espiritong hayop, at ito ay isang alimango. At dumating na din ang mga pulis, na pinamumunuan ni Police Detective Gerald Gio, at dumating na rin ang mga mamamahayag, na si Jaguar mismo ang magbabalita. Sa loob naman ng laboratorio, ay nakita ni Taiwool si Rona, at inalam niya kung ayos lang ito, at maayos naman si Rona. At iniabot ni Taiwool ang bag, kung saan nasa loob noon ng kanyang suit, at kinuha ito ni Rona, at sinabi ni Rona kay Taiwool na naandito sa loob si Anthony Lopez, at siya ang may gawa ng nangyayari ngayon. At sinabi ni Taiwool, siya na raw ang bahala dito. At tulungan niya sa labas si Tinay at Enma para pigilan ang sarili niyang espiritong hayop. At tumuloy na si Rona sa isang kwarto para isuot ang kanyang suit. At tumuloy na rin si Taiwool sa iba pang bahagi ng laboratorio para hanapin si Anthony Lopez. Lumipas ang kalahating oras, at nasa labas na si Dragozo, at nakikita niya ang nangyayari, na natatalo sila Tinay at Enma sa dragon ni Dragozo, at dumating din si Clarissa, na nakahod at nakatikip ang mukha. At nagtaka si Dragozo kung bakit siya naandito. Tinawagan pala siya ni Tinay para tumulong. At inilabas ni Clarissa ang kanyang espiritong hayop, na isang kuneho. At sa loob ng laboratorio, sa unang pagkakataon ay magkakaharap sina Taiwool at Anthony Lopez. At nagalak si Anthony Lopez, dahil nakaharap niya ang anak ng mag-asawang Lauho lang. Inutusan ni Taiwool si Anthony, na itigil niya ang ginagawa niyang ito. At sabi ni Anthony, bakit naman niya ititigil ang nagpapasaya sa kanya? At kinontra ito ni Taiwool at sabi niya, hindi ito lang ang paraan para sumaya ka. Pero hindi ito pinakinggan ni Anthony, at nilabas niya ang kanyang espiritong hayop, na isang antelope, at inatake niya si Taiwool. At nagsimula na ang labanan. Bumalik tayo sa labas ng laboratorio. Dahil sa pinagsama-samang taktika ni Tinay, Enma, at Clarissa, ay napahina nila ang espiritong dragon. At ginamit ni Tinay ang Spirit Capture Gun para hulihin ito. At matagumpay nilang natalo ang espiritong dragon. Sa loob naman ng laboratorio, ay tuloy pa rin ang labanan, sa pagitan nila Taiwool at Anthony. Sa labas naman, pagkatapos matalo ang espiritong dragon, ay matagumpay din na protektahan ng mga pulis at iba pang rescuer ang mga tao. At si Jaguar naman ay patuloy sa pamamahayag. Unti-unti namang nasisira ang laboratorio dahil sa ginagawang paglalaban ng dalawa sa loob. At lumipas ang kalahating oras, at tuluyan na ngang nasira ang laboratorio, pero ang gusaling ito ay nakatayo pa rin, na may makapal ng usok. At sa kapal ng usok ay merong bakas ng dalawang tao ang unti-unting lumalabas. Ito ay si Taiwool na akay-akay si Anthony sa kanyang balikat. At naupo ang ating mga bida sa sahig, kasama si Anthony, at sila ay nag-usap-usap, humingi rin ng tawad si Anthony sa kanilang lahat. At napagtanto niya, na hindi niya kailangan maging pinakamakapangyarihan para maging masaya. At tama si Taiwool na ang Diyos ang susi, para matanggap niya ang kawalan ng kapangyarihan at maging masaya. At biglang tinanong ni Tinay si Anthony, kung may alam ba siya sa nangyaring pagwasak sa templo, at pagturok ng misteryosong tao, ng serum sa mga inosenteng tao.
para makontrol sila ng sarili nilang espiritong hayop. At ang sagot ni Anthony, wala siyang alam tungkol sa misteryosong tao, serum, at pagkontrol ng espiritong hayop sa sarili nilang amo. Pero ang pagkawasak ng templo, hindi lang siya ang mag-isang may gawa noon, kundi 7 silang lahat, na ikinagulat ni Tinay. At tinanong ni Tinay kung sino ang iba pang 6, at sagot ni Anthony ay, sina, at biglang may bumaril sa kanyang ulo, at nabigla silang lahat sa nasaksihan nila mismo sa kanilang harapan. At, boom! Patay si Anthony, nilingon ni Taiwul mula sa itaas, kung saan nagmula ang bala ng baril, pero wala siyang nakita. Lumipas ang ilang araw, at bumalik sa normal, ang lahat. Nailibing na rin si Anthony, pero tatatak sa puso't isipan ng ating mga bida, na 7 silang lahat, na may dahilan ng pagwasak ng templo. At, yun ang kanilang magiging misyon, ang hanapin ang iba pang 6. At nakaisip ng paraan si Crave, upang madali mahanap ang iba pang 6. Ito ay ang pagkuha niya sa isang tao, at ipinakita ni Crave kay Gerf kung sino ito, at nagulat siya, at ang sabi niya, Sheena,